Alam nyo, aganda kay tatay. Ano to eh, ang dami niya alam na daan. Tuturuan pa ako niyan, ganyan. Dito, iliko mo dun. Ganyan mo dyan. Pero pag sila pinag-drive ko, hindi niya na alam yung daanan. Naliligaw na, sabi ko tayo, ano, sa daan natin, nak. Ganun ba siya? Nagtatanong sa akin, sabi ko, pagka painanti kita, ang galing mo ah, ang dami mo alam daanan ah. Pag ikaw driver, di mo pala alam. Ibang klase rin eh, no? Ayun na nga sinasabi ko, ma'am. Na-scam na kayo, ma'am. Sabi ko na nga ba, scanner eh. Ano yun, ma'am? Yung middleman kausap nyo, ma'am. Middleman. Hindi ma'am yung seller ang nakausap nyo. Kumbaga, kinausap niya yung seller, tapos kinakausap niya yung middleman. Kunwari, siya yung ano, may-ari nung stainless na kukunin. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. December 17 ngayon, Wednesday 2025. Time check, 9:26 AM. First booking from Santa Monica, going to Manila. Sa halagang 985. Ang layo ng pickup location ay 1.9 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pickup tayo mga pards, first booking. Yan yung pickup natin. Parang lettering. Dalawang ganyan mga birds. Up, sabit, baba konti. Igilid mo pa tayo konti rito, papunta. Meron pa ba, sir? Ito lang. Ayan lang pala eh. Pwede ba tayo mag-skyway? Para mabilis. Sige, pwede naman. Picture tayo mga birds. Okay, yung first booking na pick up na namin, papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 24 km. Alright, let's go! May nag-comment sa atin mga parts, nagtatanong. Hindi ko na nasabihin yung pangalan kung sino. Ang sabi niya, na-snatch daw yung cellphone niya sa may tundo. Ano daw bang gagawin niya para maibalik yung account niya? Sagutin ko muna yung tanong mo, parts, tungkol sa paano maibabalik. Kailangan mong gawin yan, may bago kang SIM card. Tapos pumunta ka sa Lalamove office, pa-activate mo dun. Kasi yung account natin, naka-register yan sa may SIM card natin. Ayun yung pinaka-username niyan, yung cellphone number. Kaya hindi mo siya ma-open. Gawa ng wala kang SIM card para magpasa sa'yo ng verification code. Gawin mo na lang, punta ka ng office ni Lalamove. Tapos, pa-activate mo yung bago mong SIM card. Sayang parts, di mo napanood siguro yung vlog ko nung nakaraan taon na naisnat ng kami natin ng cellphone dyan sa may tundo, sa may road 10. Malamang sa road 10 ka rin na nadali. Kasi dyan naman talaga yung talamakang data ng cellphone. Advice ko nga dun, huwag niyong bubuksan itong bintana niyo eh. Pag dadaan ka dyan, tsaka ilak mo yung itong window mo, ilak mo. Kasi pagka nakasara yan, nakita nyo may cellphone ka, biglang bubuksan yan, tapos abutin yung cellphone mo. Wala magagawa kasi nga naka-seatbelt tayo, di ba? Kaya hindi ka na makakapalag, di mo na mahahabol o mahawakan kasi ano yun eh, parang mga taong grasa yung mga yun eh. Ang dudulas na mga kamay eh. Nung pag-snat sa amin, hinawakan ko yung kamay niya, wala, ang dulas. Pumiglas lang, nakatakas. Eh si tatay natutulog, nakabukas yung bintana niya. Nagsara ako, si tatay nakabukas. Gawa ng inaantok, nakatulog. Yun, dun dumaan. Kaya sayang, siguro bagong ano ka lang sa akin, nanonood sa channel ko, hindi mo alam na ganun dun sa may bandang road 10 tundo. Ganun lang mga parts ang gagawin nyo pagka nawala yung cellphone nyo, magpapalit kayo ng bagong SIM card. Ganun gawin nyo, pa-activate nyo lang sa office nila Lalamove. Buti na lang yung cellphone ko nung pipitsugin lang mga parts yung Redmi lang na natagpo 4 GB RAM. Tapos basag pa yung yung salamin, papagawa ko nga sana. Kaso in-snatch ng Spider-Man dun eh. Di siya na magpagawa. Kasi yung cellphone natin, kailangan lang naman dito yung malakas yung signal niya. Marami na cellphone ngayon na mura, yung mga Infinix, yung mga ganyan. Pero mataas yung specs niya, mga parts, mabilis na. Yun na lang kunin yun, mga tagpa 5,000. Gaya ng sa akin, kinuha ko, Xiaomi Redmi Note 14 4G. Brand new na ito, nasa 6,500 lang. Binili ko ng second hand, 5,000. Halos 2 linggo niya na nagamit, may resibo pa. Okay na yung ganun, mabilis na yan. Lalaban na sa agawan ng booking yan, mga parts. Hindi na natin kailangan na ng iPhone 17 Pro Max. Nagkakalaga ng mga 100,000 yata yun eh. Pag na-snatch, kaway. Kawawa. Kaya magandang gawin mo, bili ka lang ng mga yung mga sakto lang, yung mga hindi naman kamahalan. Yung mga tagpa 5K lang. Ganyan, kahit yung 3K nga ng mga second hand, okay na yun eh. Basta 4 GB RAM pataas. Palag-palag na sa agawan ng booking, kilala mo yung mga parts. Para pag na-snatan tayo, hindi masakit sa damdamin natin. Nandito na kami mga parts sa may Mindanao Avenue Extension. Dadaan kami ng ng Smart Connect kasi nagmamadali yung client namin. Kaya pinadaan kami sa may Smart Connect. Ito lang problema rito eh. Kasi yung crossing dyan ng NLEX
traffic. Di ko alam kung anong ginagawa eh. Yung NLEX ba? O lalagyan ng flyover o yung subway train. Kasi dyan din yung subway train eh. Parang nagsalubong sila dyan, ganyan. Parehas ginagawa yata. Kaya matraffic dito. Dito lang naman, pagliko mo ng Quirino Highway, tapos liliko ka ng Mindanao Avenue Extension. Pagbaba, dito yung traffic. Kasi mag-U-turn tayo dyan eh. Para papunta tayo ng NLEX. Tapos, Smart Connect. Ang drop-off location namin sa Manila eh. Sa may San Marcelino, Manila. Ayan mga birds, so may nakatayo na pala na tulay dyan. Hindi ko alam kung para saan yung tulay na yan. Kasi pa-crossing siya eh. Doon magmumula sa bandang kanan natin yung tulay oh. Teka, lapitan natin para makita nyo. Ayan oh, yung tulay na yan oh. Ang laking tulay eh. Alam kung ano yan eh. Kung para sa train yan o para sa mga sasakyan eh. Malalaman na lang natin pagka natapos na yan. Sakyan yan, tuloy. Ha? Tulay no, sasakyan no. Ito na masarap kay Lalamove eh. Dati itong lugar na to, di namin nakarating ni tatay ito. Di namin alam daanan to. Pagka pumapasok na ako rito, kinakabakabahan ako eh. Kasi baka maligaw ako. Ngayon, lahat ng expressway, kabisado na namin ni tatay. Kahit saan mo kami dalhin. NLEX, South Super Highway, itong Smart Connect, Skyway, kahit yung mga ano pa ipatay, magdadaanan natin. Yung papuntang Dasmariñas, nakalimutan ko na yung mga pangalan ng mga expressway eh. Pero lahat nadaanan na namin ni tatay yan. Nalibot na namin. Sa pagbiyahe lang kay Lalamove. Kaya pagka naging veterano ka na, halos kabisado mo na talaga yung mga kalsada ng Metro Manila. Hanggang probinsya, ayun nga yung mga expressway. Kahit kaya nakapikit si tatay eh, natutulog, nakakarating to eh. Natutulog dyan, nakakarating siya. Binampay natin, hindi driver. Kaya nakakarating siya kahit saan, kahit natutulog siya, nakakarating siya. Pero hindi siya nag-drive, nakahiga lang siya natutulog. Alam nyo, aganda kay tatay, ano to eh, ang dami niya alam na daan. Tuturuan pa ako niyan, ganyan, dito, iliko mo dun, ganyan mo dyan. Pero pag sila pinag-drive ko, hindi niya na alam yung daanan. Naliligaw na, sabi ko tayo, saan daan natin nak? Ganun ba siya? Nagtatanong sa akin, sabi ko pagka pahinanti kita, ang galing mo ang dami mo alam daanan Pag ikaw driver, di mo pala alam. Ibang klase rin eh, no? Kaya pagka gusto nyo malaman yung mga kalsada ng mga buong Metro Manila, mag-Lalamove din kayo. Nakakabisado nyo na yung kalsada, nakakalakwatya pa kayo, gala-gala, bayad pa kayo. Di ba? Ganyan lang diskarte para makagala kayo ng libre. Bayad pa kayo. Magto-toll plaza na tayo mga parts. Pagkakaalam ko lahat ng Skyway, ang cash lane ay nasa kaliwa. Pero Smart Connect to. Kasi pagka NLEX sa kanan ng cash lane. Dito tignan natin kung saan. No RFID. Gitna lang tayo kasi hindi natin alam kung saan. Para may option tayo kumaliwa, kumanan. No ETC. No ETC this way. Dito sa bandang gitna siya. Hindi kaliwa, hindi kanan. Nasa gitna yung cash lane. Smart Connect ano na to eh. Espanya toll gate. Tuloy lang tayo dyan. Kaya nagkautang tayo dito eh. Dito kami nagkautang-utang eh kasi tuloy-tuloy lang dati, naka-pass through lang siya. Ngayon, Ano ba? Ganun din ata eh. ewan ko lang. Tayo, wala nang mawawala eh. Magkano po? 119? 119. Tapos kanina, 79. Galing NLEX. Kaya ma'am, kunin ko lang. Easy Trip card. Meron kasi tayo kaso walang laman. Activated po kaso walang laman eh. Okay na. Okay, thank you. Tayo, ngayon yan. Tanong na natin yung card natin, itong RFID. Sabi ko, activate yan, kaso nga lang, walang laman, puro utang. Kasi bira naman tayo dadaan ng expressway. Kaya pagka dumadaan kami, cash lane na lang. Nagpakabit lang kami niyan para kung sakali, hanapan kami. Meron kami, wala tayong violation. Kasi may iba kasing toll fee o toll gate, hinahanap yan eh. Kaya nagpakabit kami. Ito kasi sa may SLEX, ginagawa nila sa SLEX, niliload nila yung binabayad mo. Dito pala deliver natin mga parts sa may TUP, San Marcelino. Eskwelahan. Drop off tayo mga parts. First booking, 11:20 tayo dumating. Wala. Ito kami mga parts sa may Rizal Avenue. Mukhang maluwag pa ngayon Ito Recto Avenue to. Ito crossing na to. Ito kami mag-aabang ng booking bandang Tomas Mapua. Pero bibili muna kami ng ulam dyan sa may Oroqueta. Dyan yung maraming mga kantin-kantin dahil 11:37 na. Ayun mga parts, bibili ng ulam si tatay. Ito kami bibili ng ulam sa may Oroqueta. Sa ngayon mga parts, kahit bumanjing ka lang, kikita ka ngayon dahil maraming booking tsaka malalaki yung mga high demand ngayon. Kahit dun sa bahay mga parts, daming booking yung paglabas namin kanina. Tsaka puro may mga high demand. Si Pards
Kaya tignan mo yung mga booking ngayon mga parts, ang dami. Sa may Manila kami. Sayang ngayon papuntang Cainta eh. Dito yung pick up sa may Manila, papuntang Cainta, 1/4, naunahan ako. Pero, di bale, marami naman booking na malalaki ngayon eh. Baka makakuha kami ng malaking pamasahe. Pero mga parts, sa ganitong pagkakataon, sulitin na natin kasi bihira lang to. Ngayon lang to. Pagtapos ng Pasko, mababa na naman ulit yung mga pamasahe natin. Balik sa regular na pamasahe. Kaya ngayong bago magpasko, sulitin na natin mga parts. Time check, saktong alas 12 mga parts. May nakuha na kaming pang second booking. From Manila, going to Holy Spirit sa halagang 846. Ang layo ng pick-up location ay 1 kilometer lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Nandito na kami mga parts sa may pick-up location namin sa may Alonso. Ayan yung items natin, isasakay. Hindi tayo bumaba. Ayan lang mga parts yung pick-up natin. Mga stainless to. Stainless, lababo ata, lababo set. Nag-vlog ako sir ha. Shoutout. Vlog to. Shoutout pala sa nanay ko dyan sa Bukidnon. Bukidnon. Okay, thank you sir. Doon na yung bayad sir, no? Sa kanila. Sige, okay. Time check, 12:28 PM. May nakuha na kaming pang sabay. Pang third booking natin to mga pards. From Manila going to Diliman sa halagang 766. Ang layo ng pickup location ay 1.8 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards ng third booking natin. Yan yung pick up natin. Yung ano lang, isang ladder tsaka itong PVC pipe na kulay orange. Kayo magbabayad sir? 766. Okay na po. Ay, salamat sir ha. Okay, na-pick up na namin yung dalawang booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 7.6 kilometer. Alright, let's go! Bale, dito kami tumagos mga parts sa may Recto Avenue. Tapos yung stoplight na yan, ano na yan? Nicanor Reyes. Diyan kami kakaliwa. Tapos, ano na yun? Quezon Avenue na yun. O, Espanya pala muna. Espanya, tapos Quezon Avenue. Doon na yung ano, Scout Chuatoco. Drop-off tayo mga parts. Second booking. Ay, magdaanan. Sinatras mo pa doon. Picture ko lang sir ha. Okay mga pards, papunta naman tayo sa may third booking drop-off natin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 10 kilometer. Alright, let's go! Papunta naman tayong Commonwealth mga pards sa may Holy Spirit. Bale, ang ita namin ay 23 minutes. Balik tayo sa kalsada ng Quezon Ave para tuloy-tuloy tayo circle. Tapos Commonwealth. Tapos U-turn tayo papunta ng Holy Spirit. Doon yung drop-off location natin. Drop-off tayo mga pards, third booking. Time check, 2:28 PM. May pang-apat na booking na kami. From Culiat, going to Makati sa halagang 813. Ang layo ng pickup location ay 1.3 kilometer. 600 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Nasa may pickup na tayo mga pards ng pang-apat na booking. Punta lang ako ng office, kinuha tong papeles, tong resibo. Ayun mga pards, pickup natin. Pang-apat na booking to. Ito na yung pickup namin mga pards, yung pang-apat na booking. Pagkakasabi ko yata kanina sa inyo, 1,000 kg. 600 kg lang pala to. Ayun na siya, nakikarga na namin. Picturean natin. Time check tayo, 2:54 PM. May nakuha kaming pangsabay, pang 5 booking na namin to. From Diliman, going to Makati, sa halagang 675. Ang layo ng pickup location ay 3.2 kilometer. 600 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pooling booking lang to mga parts. Sinabay na namin kasi yung drop-off neto, magkalapit lang sa may nakuha natin na pang-apat na booking. Pick up na tayo mga parts, pang 5 booking natin. Ayun ba yun, mami, papuntang ano? Styro. Pabian Yabot. Styrofoam lang mga parts. Yan, walang laman. Ma'am, saan bayad ma'am? Doon na, saan? Sa inyo? Di ma'am. Dito raw bayad sa pickup. Picture natin, picture. Wala. Pooling booking lang yan eh. Ganyan dapat yung mga pooling booking. Pangsabay lang talaga. Okay, na-pick up na namin yung dalawang booking. Papunta na kami ng drop-off location. Yung mga box muna ang de-deliver natin mga parts. Ang layo ng drop-off location ay 12 kilometer. Alright, let's go! Ganyan yung mga pooling booking na sinasabi ko. Diba minsan pagka pooling booking, halos kanila na lahat ng space, puno na yung sasakyan. Kaya minsan ibang driver nadadala sa pooling booking dahil yung ibang madadaya Galing kaming Commonwealth tapos nasa may East Avenue na kami ngayon mga parts. Pagkatapos mag-EDSA kami. Tapos diretso na ng Rockwell yun. Yung traffic lang ang problema natin. 3:15 na ng hapon mga parts. Happy holiday sa mga biyahero ng Metro Manila mga parts. Tsaga-tsaga lang tayo. Madalas talaga mga parts pag nasa may Cubao ako, dumadaan ako lagi sa Cubao Ibabaw. Kasi ilalim laging matraffic
Ngayon, baliktad. Cubao ilalim ang maluwag, Cubao ibabaw ang traffic. Ayan, siguro yung crossing dyan, stoplight, nagkakagulo ka. Kasi maraming pupunta dyan sa may bandang, ano ba to, yung mga mall dyan sa taas, kaya traffic. Maluwag ngayon sa ilalim. Drop off tayo mga parts ng pang-apat na booking natin. Yung mga box ang deliver natin. 4:15 ng hapon tayo dumating dito. Hindi namin nakita yung shop nila mga parts. Ano pala sa taas. Kaya lumagpas kami ng konti. Ito nakita ko yung ano eh, laundry. nakita mo na? Yung laundry nakita mo. Okay. Oo, nandun na. Okay, papunta naman tayo sa may panglimang booking drop-off natin. Bali, ang layo na lang ng drop-off location ay 2.3 kilometer. Alright, let's go! O, di ba mga parts, sabi ko sa inyo eh, magkalapit lang ito nakuha namin na booking. Ganyan, pagka maraming booking, madaling maghanap ng kasabay na halos magkakalapit lang mga parts. Drop-off tayo mga parts, panglimang booking. Time check, 4:45 p.m. Picturean ko lang mama. Time check, 4:52 p.m. May pang-anim na booking na kami. From Taguig going to Makati sa halagang 868. Ang layo ng pickup location ay 4.2 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Itong pang-anim na booking mga parts sa may BGC pickup tayo. Malapit na kami sa may pickup location. 1 kilometro na lang. Pickup tayo mga parts. Pang-limang booking. Ay, pang-anim na pala to. Ano kami sa vlog niya? Oo ba? Ito namin. Eh mga parts, pick up natin mga construction material papuntang power plant mall. Okay mga parts, na-pick up na namin yung pang-anim na booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay saktong 5 kilometer. Alright, let's go! Okay na sir, salamat! 5:39 p.m. mga parts, mag-alas 6 na. Gagabi na naman. Bali, nandito kami ngayon sa may 5th Avenue. Kakanan kami ng McKinley. Tapos, Ayala EDSA na yun. At tawarin lang namin yung EDSA. Tapos, daan tayo ng Estrella. Ayun na, yung Rockwell. Doon na banda yun. Sa may Rockwell, Estrella. Yung drop-off natin. Malapit lang. Ano na nga lang, 4.5 kilometer na lang. Kaso, matraffic na ngayon. Rush hour na eh. Sa EDSA, traffic din. Nakita ko sa map eh. Ganun talaga, tsatsagayin natin. Pero malapit lang to eh. Kung walang traffic, baka 10 minutes, kayang-kaya to eh. Kaso nakalagay sa map natin, 25 minutes ang ETA natin. Nakikita nyo yung mga parts, yung ilaw na yan, yung kulay dilaw, sa may railing ng tulay. Palikuran tayo ng Rockwell ha. Karugtong ng mga building yan dyan eh. Tignan nyo, pagliko natin. Konektado sa mga building yan, yung mga ilaw na yan. Yung maganda sa Rockwell eh, liwanag ng mga ano rito eh. Daanan pagkagabi. Pati mga building maliwanag. Ayan o, lapit na tayo. Tignan nyo, karugtong ng mga building yung ilaw na yan eh. Ayan o, nakikita nyo ba? Diba no? Parang nag-usap-usap yung mga building dito eh. Pare-pareha sila ng ano eh, kulay. Pati itong ano, itong tulay ng Rockwell. Ganun din. Pare-pareha sila. Ganda eh. Kamukot-likot-itap eh. And din pala pati yung mga bubungan ng bahay dun, no? Ganun din, may ilaw din yung ibabaw. Sino nga nagpatayo ng ganyan tayo? Nagpakabit niyan. City ordinance yan. Galing gobyerno. O yung mga building dyan. Ganda eh oh. Puro ilaw oh. Drop-off tayo mga parts. Pang-anim na booking. Wala yung mga kasama nyo sir. Kayo na lang. Mag-isa. Mag-aakot nito. Mag-isa ka na lang. Ikaw, magkano mabigat Eh, yun nga eh. Ba't mag-isa ka lang? Paano makakutin ngayon to? Kala ko pupunta pa sila rito. Picture. 6:44 na mga parts. Tingnan yung booking dito ngayon. Dami pa rin oh. Oh, unlimited ngayon oh. Wala nang kumukuha. Ito eh, parang bahay na luma eh sa Makati. Yung mga ganyan-ganyan oh. Basta may ganyan mga estatwa, Makati ka na eh. Yung mga may ilaw-ilaw. Time check, saktong alas 7 ng gabi. May nakuha na kaming pang 7 booking. From Makati going to Batasan Hills sa halagang 719. Ang layo ng pickup location ay 2.3 kilometer. 1,000 kg to. Pooling booking. Papunta na kami sa may pickup location. Ang traffic ng mga part, uwi na sana kami ni tatay ng bahay. Kaso nakabukas tong apps ko, may nakita ko pa pauwi. Kahit pooling booking, sinabay ko na. Sayang din eh. Pang diesel din namin. Ayun na nga sinasabi ko, ma'am. Na-scam na kayo, ma'am. Hindi nyo tignan yung number na kausap doon. Ano number? Naku, ma'am. Nasa may ano ako, ma'am eh. Ito yung pin location niya, ma'am, oh. Asa may dali kami. Sabi ko na nga ba, scanner eh. Ano yun, ma'am? Yung middleman kausap nyo, ma'am. Middleman. Hindi ma'am yung seller ang nakausap nyo. Kumbaga, kinausap niya yung seller, tapos kinakausap niya yung middleman. Kunwari, siya yung ano, may-ari nung stainless na kukunin. Maraming ganyan ngayon, yung December. Middleman yan ma'am kausap nyo. Ngayon, tinatransact niya po yung seller. Yung pinapadala ng seller, pinapadala na naman niya sa inyo. Dapat ma'am, kayo, di ba kayo na nag-book ma'am? Alam niyo yung number ko eh. Ayun lang yung number ko dapat tinatawagan nyo. Tsaka ayun lang yung kinakausap nyo ng number na driver nyo. Kung number ata tumawag sa inyo, kinausap nyo. Kaya pala install sa akin, pinahihintay ako dito, pinahihintay. Hinihintay niya pala matransact kayo. Magpasa kayo ng GCash. Ngayon ma'am, tinawagan ko ma'am, laging busy na eh. Naka-block na ako ma'am eh.
Dito mismo ma'am, sa may Davila. Pero yung address na nilagay yung Davila, walang bake shop. Ano yung tindahan nila? Nandyan pa. Wala ma'am, walang tindahan ma'am. Dali po, yung binigay niya sa akin address dito ng ano. Yung number na binigay niya sa inyong street, nakatapat po ako sa Dali. Dito po yun. Wala pong bake shop ako nakitang ganung pangalan ma'am. Hinahanap ko na, wala eh. Kaya pala walang shop. Na-isip ko yung location ko eh. Nakita ko sa ano. Yung base location. Hindi po ma'am, ito po ma'am, Dali po. Wala pong ganun dito bake shop. Wala pong bake shop ma'am dito ma'am. Meron mga ano ng aso, pau. Tsaka yung ano, yung parang barber shop ma'am, salon. Tapos Dali. Sabi ko na nga ba, scammer. Dapat ako muna kinontak niyo ma'am, may number ako sa inyo eh. Kayo yung nag-book eh. Bago kayo nagpadala ng pera. Kasi dahil ano nga, expect ko na ano na... Ay, kung tinawagan niyo ako ma'am, Hindi ko na din dapat dinoble check niyo ma'am kung ako yung driver mismo. Kasi nandyan naman yung number ko sa may apps niyo eh. Ako dapat kinontak niyo bago kayo nag-send ng ano pera. Inalam niyo muna sa akin kung nakarga ko na yung ano, kargamento. na-check ko naman sa ano. Tsaka makikita nyo ma'am, pinicturan ko po yan items. Pagka nakarga ko na, pipicturan ko po yan. Makikita nyo po sa apps nyo na pinicturan ko yung items na kukunin. Saka kayo magpadala ng ano, Gcash. Dapat ganun ma'am. Kayo na yung nag-book ma'am eh. Dapat di na kayo maluloko nun. Ako muna dapat kinakausap nyo tungkol sa pagtransact kung naikarga ko na. Kasi ako po yung driver nyo eh. Iba po yung tumawag sa inyong number ma'am na sinabing lalabog siya. Di ba tumawag na ako sa inyo ma'am, nakausap ko kayo? Dapat ayun pa rin tinawagan yung number. Hindi ko na nga na-double check. Anyway, kuya, pwede mas pasensya na wala na nakapag-check na. Paano kaya? Hindi ko kami nakapag-reklamo nito, kuya. Wala na po tayo magagawa dun. Tayo pag-transact kayo sa scammer ma'am. Wala, na-scam siya. Nagbayad siya ng Gcash. Bayad na siya? Oo, lamesa na stainless. Hindi, unang kausap mo, babae, di ba? Oo, siya nga, ito nga yun, kausap ko. Tapos itong huli, Kasi siya nag-book, kinausap ko nga siya na papunta na tayo. lalaki naman, yung nakausap mo, itong huli. Oh, ayun yung pick up natin na nilagay niya number dito. Ayun yun. Yung nilagay niya number na pick up, tinawagan ko yon. Ngayon pinaghintay tayo, 'di ba? Sabi niya magpapaba. Okay, diba? Para hindi matawagan nitong magpapadala ng GCash. Ganun ginawa sa atin. Hindi ko lang alam, ma'am, kung sagot nila alam mo yung ganyan yung nai-scam. Hindi nila to sa'yo na ano, Hindi ko lang alam, ma'am, kasi driver lang din ako dito, ma'am. Hindi ko sigurado yung mga ganyan eh. Tungkol sa mga scam na ganyan. Kasi kahit kaming driver, ma'am, pag na-scam din kami, wala rin kaming balik kay Lalamove eh. Hindi rin kami inaano po eh. Sorry, no? Ito yung ano yung K&B shop yun. Wala po rito, ma'am. Opo, ma'am. Nakita din namin dito. Actually, nandito na rin. Nandito ka na din sa pink location. Kaya, ayun nga, dahil nandun ka na, tapos may biglang tumawag. So, hindi ko na talaga dinouble check kung ikaw yun, dahil nandun ka na nga. Hindi pa po ako tumatawag sa inyo, ma'am eh. Pagdating ko lang po dito, unang ko kinontak po, yung pickup. Tapos pinatagal-tagal niya po ako, ibababa na raw, ganon. Dinadala na daw dyan. Tapos, hintayin ko lang daw. Sinagot ko na. Ito lang kasi siya man, oh. Sige, kuya, ano ko na lang, pasensya na kuya. Yun, ma'am, paki-cancel na lang po ng booking, ma'am. Makakancel niyo pa po ba? Yung booking. po? Makakancel niyo po ba yung booking, ma'am? Papakancel ko po sana eh. Kasi wala kaming cancel eh. Okay, ma'am. Sige po, ma'am. Ayun mga pards, yung pampitong booking namin yon. Pasabay sana yung pauwi namin eh. Kaso na-scam nga yung kliyente namin yung nag-book. Yung pinapapick up niya sa amin, lamesa daw na stainless. Siguro gagamitin sa bakery. Kasi yung pick up namin, bake shop mga pards, bakery din. Ngayon pagdating ko sa may pick up location, tinawagan ko agad kasi walang bake shop doon sa address na nilagay mga pards. Kundi mga parlor, tapos yung tindahan ng pagkain ng aso, saka yung Dali. Dito mapat ako sa may Dali para madaling mahanap. Pagka kinontak ko yung pick up, kinontak ko na nga, yun na nga ginawa sa akin. Pinaghintay ako, sandali lang daw, dadalhin daw dyan yung items. Tapos, wag ko raw ibababa yung cellphone. Kumbaga, nakahang lang. Ihang ko lang daw. Yung pala yung style niya, para yung nag-book, hindi makatawag sa akin. Ngayon, ito na, pinahintay ako na matagal. Siguro mga 5 minutes, ganyan, or 10 minutes yun, nakahang yung cellphone ko. Maya-maya, namatay na. Tinawagan ko, ano na, block na ako, hindi ko na makontak. Tinawagan ko agad yung yung client. Sabi ko, ma'am, ano ba yung items, ma'am? Kasi ma'am, wala ma'am yung items, hindi na dumating, sabi ko sa kanya. Yung kausap ko, binalak na ako. Wala na, hindi ko na makontak ako yung pick up location. Tapos may nakausap na raw siya na pick up na raw ng Lalamove. Nagulat siya. Sabi ko, ma'am, di ba kayo ang nag-book? Sabi niya, oo. Di ba ma'am, may number ako dyan sa apps nyo? Dapat yan lang ang kinakausap nyo na number. Yan lang ang legit, sabi ko, na number ko na nakaregister kay Lalamove, di ba? Mga parts, yung number natin. Active yan eh. Kaya nga nakalista kay Lalamove yan kasi active yan. Dapat ayun lang yung inaano mo, tinatransact mo. Eh,
Kasi hindi niya pa sinabi sa akin, yun ang mali niya mga parts. Hindi niya pinaliwanag sa akin na yung pipick upin ko hindi pa bayad. Na pagka na-pick up na, sa kanya babayaran. Kung pinaliwanag niya sa akin ganun, alam ko na i-scamin siya. Kaso wala akong idea, kala ko pipick upin ko lang. O ano yun, kakilala niya yung katransact niya, ganun. Hindi ko alam na hindi niya pala kakilala, magbabayad pa siya. Kung sinabi niya sa akin magbabayad siya, alam ko na, makukontak ko agad siya, ma-update ko siya na ganyan-ganyan, ganun. Walang ganyan address, walang ganung gate shop. Natawagan ko. Problema nga, tiwala ako na pipick upin ko na yung items, wala nang babayaran. Ayun ang mali niya, kakamali niya. Kaya pag transact siya sa mga middleman, may seller yon mga parts na ano, parang ganon na nagtitinda. Kinuha yung picture, kinuha yung details, tapos kinopya nila, ipinost sa mga Facebook siguro yon. Baka doon niya nakita yon, nakapost. Tinawagan niya, kaya pag transact siya, ang ano niya, siguro ayaw niya ma-scam, ginawa niya ako mag-book. Sabi mo, ganon kasi pag ikaw nag-book, di ba? Hawak mo yung driver pag ikaw nag-book. Kaso nangyari, naloko siya. Yung number na pinantawag sa kanya, hindi niya chinek na kung ako yung number na yun. Sinabi niya sa kanya na pick up ko na, ako yung lalamove driver. Nagtiwala siya, sinend niya yung pera. Ngayon nung tumawag na ako, nagulat siya na meron na naman tumawag na lalamove, pangalawang lalamove. Kaya ako yung unang tumawag sa kanya, ako yung unang kausap niya. Nung pagkakuha ko yung booking niya, tinawagan ko agad siya. Pero kung sinabi niya sa akin na bibili niya yung items, yun, masasabi ko sa kanya, ma'am, huwag niyo munang babayaran, ma'am, ha? Hanggat di ko sinasabi na bayaran niyo, na hindi ko pa na-pick up yung item. Pagka na-pick up ko na, sasabihin ko sa inyo, tatawagan kita. Hintayin niyo ako bago kayo magpadala ng Gcash. Ganun ginagawa ko sa iba, yung mga nakikipag-deal sa akin na babayaran nila yung items. Uwi na kami mga parts. Okay na sa amin yung 6 na biyahe. Kasi pupuntahan ko pa yung asawa ko, susunduin ko eh. May natanggap siya na Christmas package. Parang mga pang Noche Buena na pagkain, biglang dumilim ah. Yung pang Noche Buena na na bigay sa kanila galing kumpanya. Kaya susunduin ko. Mamaya na lang, sabihin ko sa inyo kung nakamagkano kami ngayon pag uwi ko ng bahay. Okay mga parts, income reveal tayo. Bali naka-6 na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 3,954. Pagkatapos, yung tip na nakuha namin hindi umabot ng 100 eh. Bali, i-add natin dito. Sabihin natin naka 4,000 kami ang kinita namin ngayon. Pagkatapos, bawasan natin ng 1,000 na diesel at 200 na pangkain. Bali, 1,200 yun. 4,000 minus 1,200 equals 2,800. Ayun mga parts, naka 2,800 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove.